Ano to? Magre-remedials ka na naman? Pang-ilan mo na to? Tapos ngayon, pupunta pa tayo sa isang museum dahil pinapunta ka ng professor mo? Ano bang nangyayari sa'yo, Joaquin? Akala ko ba ito yung gusto mo? Akala ko ba ito yung kayang-kaya mo? Tapos, ganito yung ginagawa mo? Sabihin mo lang kung nag-aaksyon ako ng pera at panahon. You're better than this. You're such a disappointment. Pagod na ako. Ayoko na mag-bed. Hanggang dito na lang ba talaga ako? Ito na lang ba talaga ba ang magagawa ko? Dati naman, kaya ko may pagsabayan sa mga klase ko. Ito na naman ako, pang ilang remedials class ko na lang ba ito? Siguro sawang-sawa na si Doc sa pagmumukha ko. Paulit-ulit na lang. Uupo ko sa likod ng classroom kung saan nakaharap si Doc sa akin. Tapos kunwari, ayun, nakikinig ako sa lecture niya na paulit-ulit kong pinipilit na intindihin. Pagod na talaga ako. Sukuan ko na lang kaya ito.
sarado ngayon. Kung gusto mo, maglibot ka muna. Magmamapla ako ah. Sir, mukhang kanina niyo pa yung tinitingnan ah. Medyo kanina ko pa kasi tinitignan to eh. Ano bang meron sa kanila? Sino ba tong may medyo nakakatawa nga yung suot niya eh? Yan? Babae lang yan. Babaylan? Oo. Ano po yun? Kasiging sidang kakang diwata. Kasiging sidang kakang aswang sa balat. Dali-daling kumuha ng pinakamagandang prutas sa kagubatan at ialay ang mga ito sa puno ng akasya sa tabi ng inyong balay at nang lisanin ng masamang espiritu ang katawan ng iyong anak. Kadalasan ang mga ritual na insinasagawa ng mga babaylan ay ukol sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno na pinaniniwalaan nilang pinagmulan ng kanilang mga karamdaman. May mga ritual na isinasagawa para magpagaling at meron din namang mga para makaiwas sa anumang karamdaman. Ang mga babaylan rin ang nagsisilbing spiritual na leader sa kanilang balangay. Magaling na ang iyong anak. Magaling na ang prinsesa! Simulan na ang pagdiriwang! Bathalang hangin! Bathalang tubig! Bathalang lupa! Bathalang araw! Maraming salamat! Magaling na ang prinsesa! Ngunit, nagbago ang lahat sa pagdating ng mga Espanyol sa ating bayan. Tiro de hoy, esa tierra es propiedad de España y Serra, llamado Filipinas. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Nang dumating ang mga Espanyol, ay napasailalim ang ating mga ninuno sa kanilang kapangyarihan. Tinawag nila ang mga Pilipinong Indio. Dala nila rito ang Kristyanismo, maging ang mga mas modernong paniniwala sa siyensya at medisina. Gayunpaman, hindi pa gaanong modernisado ang kaalaman patungkol sa panggagamot ng mga panahong iyon. Ngunit ang alam nila ay hindi katanggap-tanggap ang uri ng panggagamot ng mga sinaunang babaylan. Pinaratangan nila lalong-lalo na ng mga praile ang mga sinaunang babaylan ng mga tampalasan, mga unlang, at ang kanilang mga ginagawa raw ay sa tulong ng mga demonyo o ang kanilang mga pinaniniwalaang ninuno. Los delincuentes! Eres una desgracia para el cristianismo. Su forma de curación es del mal. ¡Mata a esa mujer! Ang sama naman nila, no? Hindi naman. Marami rin naitulong ang mga Espanyol sa ating bansa sa loob ng 300 taon na pananakop nila sa atin. Tulad ng mga ospital. 15 ospital ang ipatayo nila dito sa Pilipinas. Ang pinakaunang ospital na pinatayo ng mga Espanyol ay ang Hospital del Santo del Nombre de Jesus na ipinatayo una ni Miguel Lopez de Legazpi. Ano po ito? Yan, mga unang estudyante yan ng Faculty of Medicine and Surgery ng Universidad ng Santo Tomas. Sa panahon rin ng mga Espanyol na itatag ang UST School of Midwifery taong 1879 at UST School of Pharmacy Practitioners taong 1880. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga progresong ito, ay naitala pa rin ang mga epidemya tulad na lamang ng cholera, smallpox at beriberi.
Sa kolera pa lang, noong 1820 ay 1,000 na ang namatay sa Maynila. Kapansin-pansin naman na bago ang epidemya ng kolera noong 1812 ay 2 sistemang patubig ang naitayo. Isa noong 1690 at isa noong 1733. Nangangahulugan lamang ang pagkakaroon ng epidemyang ito na may problema sa sistema, tulad na lamang ang problema sa maintenance. Bali yun pala yung na-contribute nila. Oo. Ayun. Kilala mo yan? Eto? Oo. Hindi ba si ano to? Si Jose Rizal? Yan ang ating pambansang bayan. Pero bakit? Anong ginagawa niya dito sa picture na to? Si Pepe ay namuhay bilang isang ophthalmolohiko. Alam mo bang siya ang unang nagsagawa ng cataract extraction operation dito sa Pilipinas? Hindi lang yun. Nakatulong din siya sa pagsasagawa ng mga sistemang patubig, maging mga programa sa kalinisan ng kapaligiran. Pagkatapos ng mga habang panahon na paninirahan ng mga Espanyol, dumating naman ang mga bagong dayuhan. Mga bagong dayuhan? Oo, Sino naman sila? ang mga Amerikano. Halika, may papakita akong palabas sa'yo. Oh, ano ho meron dito? Ito, panoorin mo. Binigyang daan ng Act No. 1415 ang pagpapatayo ng Philippine Medical School na pinangalanan ding UP College of Medicine and Surgery. Naitatag din ang Philippine Normal School na nagsimulang magturo ng kursong nursing. Sa ikalawang dekada ng pananakop, ang Philippine General Hospital ay binuksan sa pampublikong gamit sa pangunguna ni Dr. Worcester, interior na kalihim at sa gabay ni Howard Taft, Pangulo ng Amerika. At naitayo rin ang Insular Insane Asylum na kinalaunang naging National Mental Hospital. O, di ba? Malaking pagbabago talaga ang hatid ng mga Amerikano sa atin. So ganun palang nangyari. Ang laki naman po pala na naitulong nila para sa healthcare ng ating bansa. Teka, ano nangyari naman pagkatapos nun? Alam mo, noong dekada 40, noong dekada 40 naman, ay maraming mga programa at proyektong pangkalusugan ang naisulong. Ilan na nga lamang dito ang pagkakatatag ng The North Public Hospital, Institute of Nutrition, at Philippine Civil Affairs Unit, na naglalayong pangalagaan ang mga karapatan ng mga manggagawa sa sektor pangkalusugan, gawing matiwasay ang operasyon ng mga pampublikong ospital, at panitilihing malinis ang ating kapaligiran upang maiwasan ang paglaganap ng mga sakit. Naging sentro rin ng mga proyekto ang pangangalaga sa kalusugan ng mga ina at kanilang mga anak o magiging anak. Ilan sa mga nakilalang personalidad ng panahong ito ay si Dr. Jose Fabella, isang obstetriko at ang tumayong kalihim ng health at public welfare. Bali, hindi rin pala ganun kaganda yung mga nangyari. Oo nga eh. Teka lang, kanina pa ako nagkukwento dito. Ikaw nang magkwento. Hindi mo man lang ako pinaparigan ng mga kwento. Bali, isa po akong med student. Ayun, siguro ngayon sobrang hirap na hirap ako sa school ngayon eh. Hindi ko alam kung paano ko na nasasabayan ba yung mga classmates ko. Kasi ang tataas na lagi sa exam. Ako, yun, sakto lang lagi. Ngunit, nagbago na nga ang lahat eh. Alam mo po ba, parang nakakaingit yung mga kaibigan ko. Sila nakapagtrabaho na, sila na silang pera. Ako ito, stuck pa rin, nag-aaral.
Hindi ko nga alam eh. Gusto nga gamitin nila yung lisensya ko ng pagiging medtech at magtrabaho. Hindi ko alam, siguro nga napapressure lang ako. Totoo lang, pagod na ako. Subukan ko lang kaya ito. Nako, yan ang wag na wag mong gagawin. Alam mo ba, pribilehiyo ang isang maging doktor. Iilan lamang nakakatungtong ng medisina. Kahit na mahirap, kakayanin mo yan. Yan din ang nangyari sa ating bansa. Sa kabila ng mga digmaan na nangyari at naparalisa ang sistema ng ating bansa, nakabangon pa rin ang ating bansa. Halika, may papakita ko sa'yo. Oh, ano to? Yan? Yan ay naglalaman ng mga batas noong dekada 50. Malayo sa nakaraang dekada, ang dekada 50 ay tinaguri ang gintong panahon ng kalusugan sa ating bansa. Sa panahong ito ay nagsimula ang konsepto ng pagtuturo ng edukasyong pangkalusugan sa panlokal na level. Dito rin naitatag ang Rural Health Unit na naglalayong magbigay serbisyo sa mga mamamayan ukol sa mga problemang pangkalusugan. At dahil na rin sa patuloy na paglaganap ng mga maraming sakit, ay nagtalaga ng 4 na dibisyon ang Bureau of Disease Control noong 1959 upang sugpuin ang iba't ibang problema. Ilan na nga lamang dito ay ang problema ukol sa malaria, social hygiene, tuberculosis, at sanitation. Tingnan mo to. Ito ay mga batas na ginawa noon. Ang mga batas na ito ay nakaapekto sa kasaysayan ng ating medisina. Ha? May ganun? May mga ganun nangyayari pala sa ating kasaysayan? Oo naman. Hindi lahat ng mga nangyari sa ating bansa ay masama at nakakapinsala. Tulad na lamang ito. Ha? Di ba yan yung diktador? Paano naman siya nakatulong sa ating kasaysayan? Sa katunayan, hindi lahat ay puro kalupitan ang idinulot ng martial law. Hindi lang puro kalupitan ang hatid sa atin ng martial law. Katunayan, noong administrasyon ng dating Pangulong Marcos ay maraming bagong naiambag sa pangkalahatang kalusugan ng bansa. Ang nooy Department of Health ay tinawag ng Ministry of Health sa panahong ito. Ilan sa mga kontribusyon ng administrasyon ay ang pagpapatayo ng mga specialty hospitals tulad ng National Kidney Institute, Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, at Philippine Children's Medical Center. Noong dekada 80, ginamit ng gobyerno ang primary healthcare upang makamit natin ang nooy target na health for all. Maraming batas din ang naipatupad gaya ng pagbalik ng Department of Health mula sa Ministry of Health, National Drug Policy Program at Milk Code. May mga programa din na ginawa gaya ng Field Epidemiologic Training Program. Sa mga panahong ito, dahil na rin sa unti-unting modernisasyon di lamang sa aspeto ng kalusugan, maging mga pamumuhay ng mga Pilipino ay kapansin-pansin na ay unting-unti nang napapalitan ng mga lifestyle diseases, ang dati naghahariang nakakahawang sakit. Ito po pala yung epidemiologic shift na sinasabi sa amin. Tama! Noong dekada 90 naman, mas marami pang mga bagong batas pangkalusugan ang naipatupad. Kabilang dito ang Clean Air Act, ASIN Law, Price Act for Drugs, Magna Carta for PHW, Traditional and Alternative Healthcare, at Insurance Act. Alam mo, tapos na natin libutin ang buong museo. Pero may papakita pa ako sa'yo. Tingnan mo to. Ano naman ho ito? Buksan mo. Hindi ba ito yung babaylan? Yung Espanyol, Tama ito, si Dr. Jose Rizal. Hindi ba sila yung mga kunakwento mo sa akin kanina? Kuya, bakit ko parang kulang yung huling pahina ng libro?
Bakit po parang wala pa siyang laman? Kuya? Kuya yung janitor? Kuya yung janitor? Nasaan na kaya yun? Hindi ko man lang natanong yung pangalan pala. Hello, Mommy? Sabihin ko pala sa'yo. Sorry po pala sa mga sinabi ko kanina. Ma, huwag ka po mag-alala. Magkakaroon ka rin po ng anak na doktor. Alam ko na po, ang mga taong tulad ko, hawak ko ang plumang magdurugtong sa librong ito. Hawak ko ang kinabukasan, kaya't hindi dapat ako susuko. Oo, nalugmok ako at nahirapan. Ngunit, muli akong babangon. Kaya naman pala eh. Basta babangon ako at haharap sa hamon. Manong, kung nasaan ka man, maraming salamat po. Salamat po.